Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako tayo sa Dagupan. Palit basura caravan ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City, Pangasinan muling aarangkada sa mga pamayanan sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Sa Palit Basura Caravan, ya lokal ya gobyerno, ya Alaminos City, Pangasinan, ed silong ya supervision, ya Environment and Natural Resources Office o ENRO, at untuloy natin ya ika-26 ya Pebrero to'y 2025, dyan Barangay Mona, say manunaggetman na sign aktibidad, at say panangipasal ya pakaamta at panag-asikaso, ya solid waste ang pambawas, ya non-biodegradable ya basura, dyan syudad, dyan silong ya aktibidad, sari junk shop, ya walaan met na sari tindaan ya grocery, sumagmaliw ya kasosyo ya LGU, depende ed belata, tan presyo na sari recyclable materials, so naawat ya grocery na sari mibibiyang ed programa, kaiba ed sari basura, ya nayaring i-recycle, na sari residente at sari plastic container, karton, papel, metal, untan met ed sari baterya ya luluganan ya abayaglan aga gagamitan. Inyanunsyo ya sa aktibidad at gawaan ed sa kaya barangay kada bulan, kanyan apanunutan ire-residente, yaman update at schedule ya ipaaksebda. Malalapod RP Dagupan City, Pangasinan, siya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Aabot sa 400 individual na kabilang sa vulnerable sector, nakabili ng bigas sa presyong 29 na piso kada kilo sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Agarop upat gasot nga individual iti vulnerable sector apakairamanan dagiti senior citizen, person with disability, indigent, solo parent, ken beneficiaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino program tinakagatang itinalaka ti presyo na abagas nga agbalor iti 29 pesos kada kilo itinaangay akadiwa ng Pangulo para iti mura at abot kaya na bagong bayaning magsasakarize ijay National Irrigation Administration wenno niya Mountain Province Satellite Office ditoy Bontoc. Sigon ken niya Mountain Province Provincial Head Winston Dawas, 5 gasot sako ti BBM rice ti ginatang dagiti benepisyaryo iti inmuna akadiwa ng Pangulo tiniya ditoy probinsya. Tunggal benepisyaryo kat nakagatang iti 10 kilo a BBM rice. Ti bagong bayaning magsasakarize ket nagapo kadagiti lokal aman nalon ti pagay supsuportaran ti National Irrigation Administration. Narpos na Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Pagpapalakas sa industriya ng nyog sa Mimaropa Region. Pinaiigting ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Pinaiigting ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa ang pagpapalakas sa industriya ng niyog sa rehiyon. Ayon sa pabalid na ahensya, layo nito na makagawa ng sustainable projects and policies para sa kapakinabangan ng mga coconut farmer at micro, small and medium enterprises sa Mimaropa. May isa sa kutubaran nila ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tamang diskarte sa marketing and research development ng coconut industry. Kaugnay nito ay nagsagawa ang DTI Mimaropa ng Regional Coconut Research Conference na dinuluhan ng researchers mula sa academe, LGUs at government agencies para mas mapabuti pa ang mga proyekto at polisiya para sa industriya ng pagnyuyogan. Mula sa RP1 Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan, Cliff Diving World Series 2025, isasagawa sa El Nido, Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Isa raro mang kasasabikan nga pangkalibutang matatabo ang abang-abangan lapida ang mga durong kaliyag sa cliff diving nga boboton sa munisipyo ang El Nido, Palawan. Diya ang Red Bull Cliff Diving World Series 2025 nga matataburan sa petsa 11 ka 13 sa bulan ng Abril ang dagon nga diya. Sa kalatas, Miss Jovi Garbantina, Media Relations Executive ang Santar Marketing sa Radyo Pilipinas Palawan, nasambit nga ang munisipyo ang El Nido ang magaserbing host sa World's Top Cliff Divers nga magpapakita ang mga stunts sa mga limestone cliffs ig kristal nga tubig. Ang asambit nga kompetisyon ay intrani ang 24 nga mga sikat nga divers alin sa iba't ibang parte ang kalibutan, karigdan ang Estados Unidos, Italia, Spanya, Canada, ig iba pa. Mitaas nga 27 metros ang ipiperform ang malalaki, ig 21 metros daang sa mga babae. Ang Pilipinas ang unang bobotani ang World Series Dading Dagon nga aktibidad nga sponsorani ang Red Bull, isa ra nga energy drink nga dadasuna ng Italy sa Hunyo 28 hasta 29, Herzegovina sa Setyembre 5 hasta 6, Estados Unidos sa Setyembre 19 hasta 20 dagong diya. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, diya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 29 na milyong pisong flood control structure itinayo sa bayan ng Gandara, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Usa nga flood control structure ang gintukod sa Gandara River sa Barangay Bunyagan, Bungto, San Gandara, Samar, basar sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ini pinaagi sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024 nga may revised contract amount nga 29 million pesos. Ginkokomponer ang proyekto san pagtukod sa 144 meters nga flood control structure nga may kahitaas nga 3 meters, upod and walkway nga may kaparehas nga kahilaba. Ginbutangan liwat ini sa mga solar LED lights basi mas mapasayon ang pagbiyahe sa mga tawo labi na sa gabi. Usa ang Gandara River san mga salog nga api sa river systems nga diri nalilikyan ang paghitaas sa tubig labi na sa panahon san makusog nga pag-inuran. Mahitungod sini nagtukod ang distrito sa nasabi nga struktura para makontrol ang pagbaha ngan para maproteheran ang kinabuhi ngan propriedad san mga residente. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Free birth registration iniaalok ngayon ng Local Civil Registrar's Office sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gitan niya karon sa Local Civil Registrar's Office ning syudad sa Tandag ang libreng birth registration alang adto sa mga batang nga tao dinhi sa syudad nga nagedad 5 anyos paubos. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Liza Ausa, ang City Civil Registrar ning syudad, nga maong inisyatiba ang kabahin sa pagsaulog sa Civil Registration Month ning bulan sa Pebrero. Sumala pa nga libre kini nila nga gitanyag sulod ning bulan na lamang. Sa karon ubay-ubay na matud pa nag-avail niini diha sa ilahang buhatan. Samtang gawa sa libreng birth registration,
Kita niya gusab karon sa maumbuhatan ang libreng dokumento alang adto sa mga blurred o dili na mabasa nga mga birth o bagha marriage certificate tungod na sa kadaan niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na ulat mula sa Tandag. Samantala, magtungo naman tayo sa Hulo, isang mababang paaralan na nasa ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education Division of Sulu na mahagi ng food pack sa mga magulang na lumahok sa pre-Ramadan Islamic Symposium. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dimihil sila mata at sa daka ang mga kamaasan. Himagdir halom sina Duadlaw Pre-Ramadan Islamic Symposium in Lower Kajatian Elementary School, Hambuok Public Elementary School, habawan sin Ministry of Basic, Higher and Technical Education Division of Sulu. Inihasupaya aw naganapan sina sila hapagta makapagsampang simulan mulya ang mga bulan Ramadan hataon yan duangay mukawhan taglima. Bangadunon kantuan Morjin Aliuddin, Islamic Studies and Arabic Language at ISL teacher sin Lower Kajatian, napaon iniha tulong tawang sin BLGO Kajatian mga kamastalan, GPTCA, iban sin kay banan pati mukuhay ni. Amo na ini ni katutahon pagpaon nila sinasabot program, hamagsud karilan pangadjian ni mga kamastalan. Batay school kamaasan, mabot na pa mga raayat hakauman, amin ni Magdia di mahot sin ilmo, amin makadyaring lamapakay bulan Ramadan. Longhay ni suway sampangun sin pagpupuyag in sa lagu-lagu bisita, sin mga raayat muslimin, amo na in bulan Ramadan, amin nagdara sin sa lagu-lagu karayuman iwan pahala pamano siya. Dahil RP Holo, Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.